magbitin mga kaibigan, ang programang ito ay sabayang broadcast po sa People's Television 4 at napapakinggan din sa lahat ng impila ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Worldwide din sa pamamagitan ng internet, www.pbs.gov.ph. Okay, so una nating pag-uusapan ng topic, Consumer Welfare Month. Yes. Ang pinag-uusapan ay consumer, syempre, meron pa bang dadaing kay Undersecretary Zenny Maglaya? Kinatatakutan yan. Kinatatakutan, Oo. ng mga tiwali. Yun, correct. So, siguro, hingan na natin ng pambungad na pananalita. Oo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at yung sinasabing kinakatakutan po, ginagawa lang po natin kung wala tayong suporta sa ating kalihim ay hindi tayo lalakas ng loob. Kaya alam natin po na si Secretary Domingo ay talagang nangunguna pagdating po sa pagbabantay ho sa mga karapatan ng ating mamimili. Consumer Welfare Month po, hindi ho ibig sabihin pag Oktubre lang pinag-uusapan ang karapatan ng mga mamimili. Pinaigting lang po natin yung ating mga programa, lalong-lalo na ho sa October. At ngayon po, yung theme nga ho natin ay sapat na pagkain, kalidad at safe no, sa ating mga mamimili. And host nga po natin sa ngayong buwan na selebrasyon ang Department of Agriculture. Umiikot kasi ito, Alan, na pagdating sa hosting at next year po, ay po ang magiging host naman ng ating Consumer Welfare Month celebration. Okay, so yan ho ang ilan sa mga pambungad na pananalita mula sa ating Undersecretary ng Department of Trade and Industry, si Yusek Zenny Maglaya. Isa ho yan sa mga suki pagdating ho sa mga interview sa radyo at sa telebisyon pagdating sa consumer protection. Okay. So ngayon, Alan, isa lamang yan, no, nabanggit natin. Bago tayo pumunta dun sa ating mga ibang guests, siguro mainam na pakinggan natin si Secretary Domingo. Meron yata siyang mga ilang gustong sabihin sa ating publiko. Maliban sa Consumer Welfare Month, gusto lang natin ipaalam sa ating mga taong bayan na yun sa calamity areas po, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating price freeze doon. Dahil po nakadeclare pa rin na under state of calamity po yung mga areas na yun. Kaya kwan po yun, pag naka-state of calamity tayo at saka naka-price control, marami po tayong additional na ginagawa sa DTI. Normally kasi po, nagmamonitor tayo ng mga presyo on a weekly basis nationwide. Pero pag under state of calamity, kwan araw-araw po ang ating pag-monitor ng mga presyo doon at binabantayan nating mabuti kung may mga umaabuso po. Nagpaplano rin po tayo na pag medyo nag-normal na yung sitwasyon doon, na maggagawa po tayo ng mga diskwento caravan. Ito yung programa na gusto itulak ni Presidente Aquino na ginawa naming nationwide, na nag-o-offer tayo ng mga basic goods and commodities at deeply discounted prices. Karamihan po dito at cost, no, ng mga manufacturer. Kaya po doon sa calamity areas, pag nag-normalize na, nag-stabilize na yung situation, para po tayo makatulong sa ating mga napinsala mga kababayan. Yung iba pa ho, mamaya po, I guess, si IPO Director natin, Intellectual Property Office, will also discuss yung mga intellectual property issues. Secretary Domingo, sir, follow-up lang ho dun sa preliminary statement mo ninyo. Of course, pag presyong napapag-usapan kasi, di ba, pagka medyo tumataas yung presyo, kung meron man, ang madalas naiisip ng mga kababayan natin, bakit hindi kaya kontrolin ng presyo, yung aspeto ng price control? But I understand, hindi ganun kadali yun, hindi kasama yun sa under normal circumstances sa mga pinatutupad ng DTI, hindi ba? Okay. Secretary, sa anong mga pagkakataon lamang ho ba talaga po pwedeng masabi o mag-implement, halimbawa, ng limited, halimbawa, na price control over a certain area, please? Para rin malinaw po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, please. Dalawang klase po yun. Yung isa, pag dineclare po ang state of calamity, automatic ho na may price control tayo. Ang ibig sabihin po nun,
nung oras na dineklara yung state of calamity, lahat ho ng presyo ng goods and commodities doon sa area na yun, kailangan nakapako na doon sa presyo na yun. So, ang presidente lang po nakadeclare ng state of calamity. Ang price control po, pwede rin gawin kahit na walang state of calamity. Kung tingin natin may maraming umaabuso, pwede tayong mag-declare ng price control, pero hindi po DTI yun. Upon recommendation ng DTI, pwede ho mag-declare si presidente ng price control. Ano po yung extent ng mga produkto na pwedeng ilagay sa price control? o Usually price ho yung freeze? what we call yung basic and prime commodities. So, yan po yung mga sabon, noodles, canned goods. At gaano katagal po ang semento. price freeze? For as long as may state of calamity, ganun po ba? Calamity po, maximum of 60 days. So, after 60 days, kailangan na i-lift yung price control. Ngayon, kung dineclare na presidente na yung outside of the state of calamity, price control, ano bang kondon, Zenny? 60 days rin. So, maximum 60 days. At mind you, Alan, yung penalties o mga fines, malaki po, di ba, Yusek Zenny? Yes, ang penalty ho for violation of price ceilings or price control Yes. in fines at pwede hong makulong ng 1 hanggang 10 taon. Ayun, may criminal liability rin yung mga violators, Yusek, ano? Ma'am, meron po bang update tayo kung merong mga nag-violate dito sa price freeze? Alam mo, ang kagandahan dito sa araw-araw na monitoring, ang natanggap po natin from our provinces, aside from the price monitoring reports, enforcement po, dahil sinisiguro po natin na sumusunod sila sa price freeze. So far po ay compliant naman po ang ating mga kasamahan or mga retailers sa mga probinsya. Wala hong mga napaging problema sa enforcement. Maybe because also yung supply natin ay sapat. We had enough nung sila po ay tinamaan ng pagbabaha at nitong mga nakaraang bagyo. At nung medyo nagkakaroon na ng kakulangan at medyo dapat magkaroon na ng mga deliveries, ay gumanda na ang panahon at nag-normalize ang distribution. So, wala ho tayong kitang abuso. Kung meron man po yung bottled water na naireklamo sa atin na 5 times higher po ang pagbebenta, ay pati ho si Mayor ng Kalumpit ay talagang umikot din at siniguro na wala sa mga tindahan nila dahil sarado ang mga stores. Opo. Palagay ko po ito yung mga dayo na nagbakasakaling makabenta, mukhang naging labis yata yung ginawang patong or talagang nahirapan para mairating yung mga bottled water na yon doon sa mga lugar na hindi marating dahil sa baha.